Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kayong lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I am Brother Cesar Capistrano. Hindi na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, ang huling paghuhukom o aklat ng buhay. Ano ito? Sa Biblia, atin pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago po basahin ang talata, tayo po'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo, papasukin niyo po sa amin ng iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, ang huling paghuhukom o aklat ng buhay. Ano ito sa Biblia? Atin pong aalamin yan. Atin pong pakinggan maigi ang ating babasahin mula sa Biblia. Ang talata po ay nasa Pahayag chapter 20 verse 11 to 15. Verse 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. 12. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. 13. Iniluwas ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. 14. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. 15. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa huling paghuhukom o aklat ng buhay. Sa nilalaman po ng talata, lahat daw ng mga namatay ay muling bubuhayin upang hatulan sa kanilang mga ginawa ng nabubuhay pa dito sa sanlibutan.
hahatulan sila sa ayon sa kanilang ginawa, marangal man o hindi, sa huling paghuhukom. Lahat ng mga matay na naroroon sa Hades. Ano ba itong Hades na ito? Ito po ay lugar ng mga patay. Ang Hades, nandoon ang mga patay bago ang huling paghuhukom. Brother and sister, napakaganda po ng mensahe. Lahat daw po ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Brother and sister, yun po ang nilalaman ng talata. Ang doon na po lahat. Nandoon po ang paghihirap sa paghahatol sa huling paghuhukom. Hahatulan lahat ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Brother and sister, ito po ang ating pag-ingatan. Ito po ang ating dapat maiwasan o paghandaan na tayo po ay hindi masulat sa aklat ng buhay, sapagkat lahat ng hindi nakasulat sa huling paghuhukom, lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Brother and sister, napakahirap naman. Huwag po natin hayaan na maitapon tayo sa lawa ng apoy. Kaya po, brother and sister, habang nabubuhay tayo dito sa lupa, sa sanlibutan, ay sumunod po tayo sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit, sumunod sa mga aral ng ating Panginoon Jesucristo, at gumawa ng tama, gumawa ng marangal, gumawa ng mabuti na tuwid habang nabubuhay po tayo dito sa sanlibutan. Ating pong alisin ang mga kaugalian na hindi naayon, hindi kalugod-lugod sa ating Diyos amang nasa langit, upang sa ganun mapaghandaan natin ang huling paghuhukom, brother and sister, na tayo po ay makasama sa kaharian ng ating Diyos amang nasa langit. Napakaganda po ang ating nabasa mula sa Biblia. Ito po'y paalala upang sa ganun tayo pong mga nakakarinig o mga nakakabasa ay mapaghandaan po natin ang huling paghuhukom. Tayo po'y sumunod sa utusan ng ating Diyos ang nasa langit, sumunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, gumawa ng mabuti sa kapwa, upang sa ganun po ay makasama tayo sa kaharian ng ating Diyos ang nasa langit. Makasama tayo, mailagay po tayo sa aklat ng buhay. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay po tayo manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po magkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Brother and sister, tatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming salamat po. Ang ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless po all.